Ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa ating ginagawa, kundi sa pagkilala nating kailangan natin ang awa ng Diyos. Ang kababaang loob ang nagbubukas ng ating puso sa biyaya habang ang kayabangan ang nagpapabulag sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ng iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseyo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseyo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10% mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseyo. Sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay meekness. Pagiging maamo. Ang pagiging maamo o meekness ay hindi maihihiwalay sa pagiging mababang loob, pagiging humble. Dahil ang taong humble, kakikitaan mo ng kaamuan. At yung kaamuan ng isang tao ay nagpapakita ng kanyang kababaang loob. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, Learn from me, for I am meek and humble of heart. Matuto sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Dito sa ating gospel, umentra na naman ang mga pariseyo na kakikitaan natin ng kayabangan, ng pagmamalaki o pagmamataas, yung pagiging maangas. Aba, sino ba naman ang tao na gustong makipagkaibigan sa taong maangas, sa taong mayabang? Siya lagi yung bida, siya yung may alam ng lahat, mapagmataas at ang tingin sa iba, mababa, bobo. Mga kapatid, wala sigurong gustong makisama sa ganung tao. Kaya nga ang Panginoon, hinahamon ang bawat isa. Hindi lang yung mga pariseyo, kundi tayong lahat. Yung kayabangan, yung pagmamalaki o pagmamataas, ay kabaliktaran ng kaamuan at kababaang loob na napakahalagang katangian ng Diyos. Kung ang Diyos mismo ay nagpakababa, ang katangian ng Diyos ay kababaang loob. Tandaan natin si Lucifer na dating arkanghel, dahil sa kanyang kayabangan, siya'y nagrebelde sa Diyos, siya'y tumalikod sa Diyos, kaya siya ay naging si Satanas, siya'y naging demonyo. Kaya nga mga kapatid, yung kababaan ng kalooban, yung kaamuan, hindi ito katangian ni Satanas. Ito yung isang bagay na hindi niya kayang gawin. Kaya nga dahil sa kababaang loob ng Diyos na nakita natin sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, nagapi ng kapangyarihan ng Diyos yung kasamaan, napagtagumpayan ang kasamaan. Yung kasamaan na dulot ng kayabangan, na nag-umpisa sa kayabangan. Kaya nga mga kapatid, kung mayroong yabang sa ating puso, yun yung dapat pagsumikapan nating alisin. And sometimes it is very difficult to undergo
in the school of meekness or in the school of humility. Ito yung isang napakahalagang bagay, napakahalagang ugali na dapat nating matutunan subalit hindi itinuturo sa mga eskwelahan. Kapag nakakita ka ng isang taong mataas ang posisyon, pero napakababa ng kalooban, wala ang kaartihan, at marunong makisama sa mga mababang uri, kumbaga, nakaka-inspire, nakakalakas ng loob. Pero yung mga taong mayayabang, parang nakaka-turn off. No? Dito sa ating gospel, ginamit ni Jesus ang halimbawa ng isang Pariseo at ng isang makasalanang maniningil ng buwis na nagdasal. Parehas naman silang nagdasal, pumunta sa templo at nagdasal. Pero hindi ibig sabihin na nandun sa templo, parehas silang banal. Parang tayo. Hindi naman ibig sabihin na palasimba tayo, banal na tayo. Nagdadasal tayo, banal na tayo. It is not about what we do. Kasi itinuturo ni Jesus ito, napakahalaga ito. Yung laman ng puso, yung laman ng dasal. Yung Pariseo, oo, nagdadasal nga, pero anong sinasabi niya sa Diyos? Nakatingala pa, mayabang sa harap ng Diyos. At sabi, Panginoon, salamat po kasi basta ako'y nag-aayuno, ako'y gumagawa ng kabutihan sa aking kapwa. Ako'y ganito, ganyan, ako'y ganyan, ganito. Yung parang lahat ng kanyang kabutihang gawa ay ipinagmamalaki niya sa harap ng Diyos. At dahil doon, he felt so entitled and so elated. No? Entitled na, elated pa. Mayabang, maangas ang dating sa harap ng Diyos. Pero itong isang publikan, isang maniningil ng buwis, hindi nga makatingin sa langit. Dinadagukan pa yung kanyang sarili. At ang nasasambit lang, Panginoon, patawarin mo ako sapagkat ako'y makasalanan. At ang tanong ni Jesus, sa palagay ninyo, sino ang kinasihan ng Diyos? Sino ang kinalugdan ng Diyos sa kanilang dalawa? Mga kapatid, holiness is not about what we do. Kung feeling natin banal tayo, kasi madasalin tayo, kung feeling natin karapat-dapat tayo sa lahat ng mga biyaya ng Diyos, kasi matulungin tayo sa kapwa, nagdo-donate tayo, nagbibigay tayo, nagpapakain ka ng mga mahihirap, nagreregalo ka tuwing Pasko, kung feeling mo entitled ka na sa lahat ng bagay at pagpapala ng Diyos, that is not holiness. Holiness is not about what you do. Hindi tayo banal. Diyos lang ang banal. And that is why holiness is about our openness to the mercy of God. Makasalanan tayong lahat. At ang kabanalan ay tungkol sa Diyos at yung pagtanggap natin sa awa ng Diyos sa atin. Kaya nga dito sa dalawang halimbawa ng Panginoon, of course, ang kinalugdan ng Diyos ay ang publikano, yung makasalanang maniningil ng buwis, na walang ibang hiningi sa Diyos, kundi habag at kapatawaran. Mga kapatid, napakahalaga na maging bukas tayo sa awa ng Diyos. Kasi kapag tayo ay naging bukas sa awa ng Diyos, at ito yung hilingin natin sa Diyos, hindi yan ipagdadamot ng Diyos. Dahil yung awa ay mismong siya. Si Jesus, yung divine mercy. He is the mercy na nagkatawang tao. At kapag hiningi mo ang awa ng Diyos, ang hinihingi mo ay si Jesus. Si Jesus na dapat manahan sa ating kalooban, sa ating puso. And that presence of Jesus in us, yan ang kahulugan ng kabanalan. And that is only possible kung tayo ay merong mababang loob, maamong kalooban. Yung alam mo sa sarili mo, mahina ka,
Alam mo sa sarili mong wala kang dapat ipagyabang. Kasi alam mo sa sarili mo, kapag nakaharap ka na sa salamin, kung ano yung mga kapalpakan mo, kung ano yung mga kasalanan mo, ano yung mga kahinaan mo, ano yung mga nagawa mong kamalian. At ang masasabi mo na lang sa harap ng Diyos, Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Ako'y makasalanan. Mga kapatid, ngayong araw na ito, sana po dumulog tayo at humarap sa Diyos tulad ng maniningil ng buwis na hindi makatingala sa langit at sinasabi, mahabag po kayo sa akin. Lahat tayo kinakailangan ng awa ng Diyos. Pero kung mayabang ang puso natin, hindi tayo lalapit sa Kanya. Kaya hilingin natin yung grasya ng Diyos na matuto tayong maging maamo at mababa ang loob. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong wagas na pagmamahal. Salamat po sa pagbibigay mo ng iyong sarili. Kahabagan mo kaming makasalanan at kami humihingi, naninikluhod para sa iyong kapatawaran. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.